Atin pong pag-usapan ngayon ang katanungan po ni Joel Cruz tungkol po sa pag-ugong ng tenga niya. Para matutuhan po ninyo ito, pwede kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Yan po ang aking YouTube channel. I-click nyo po din yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganon din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, i-click nyo yung follow, like, and share. Alam niyo yung pag-ugong ng tenga, tinnitus po ito ang medical term. Ito po yung perception ng sound, no? Wala pong external sound na nadidinig. Dinidescribe po ang pag-ugong ng tenga, ito'y parang sound ng parang merong yung tutubi na gumagaw, kaya yung lamok na dumaan sa'yo, meron silang hissing sound, roaring, clicking, parang humuhuni. Yan po yung mga sound na nadidinig. Ang causes po nitong pag-ugong ng tenga ay minsan mahirap ma-pinpoint. Pero merong factor kasama yung age-related hearing loss. Ang pinaka-common causes po nito yung habang tayo ay nagkakaedad, yung genes at saka yung ingay ay merong role sa pag-ugong ng tenga. Ito'y nagko-contribute sa age-related hearing loss. Meron din kayong family history niyan. Kaya it really run in families. Manamana din yan. Minsan merong mga nag-build up na makapal na earwax or totoli sa loob ng tenga. Yung sobrang totoli ay hinaharangan yung ear canal. Kaya nagiging dahilan nito ng pag-ugong. Ito isang physical obstruction, piniprevent yung sound na makarating sa eardrum. Para bang yung baradong pipe, pinipigil yung flow ng tubig. Ganun yun eh. Ang persistent na pag-ugong ng tenga at parang continuous na meron nag-e-echo sa isang empty room, itong tinnitus na to, ito'y constant echo na wala namang real sound sa paligid. Ang isang dahilan din ng pag-ugong ng tenga, bukod dun sa earwax, genetic, ganon, yung ear infection. Maring namaga yung tenga mo, it leads to tinnitus. Yung ear infection, namamaga po yung loob ng tenga, tapos nagkakaroon ng pressure sa delicate structure sa loob ng tenga. Itong disruption na to, nagkakaroon ng abnormal signal na napapadala sa brain, resulta ng pag-ugong nito. Kung may infection, try po ninyo mag-take ng vitamin C, pampalakas ng immune system. Ito'y tumutulong para protektahan ng katawan sa infection, na-stimulate yung production ng white blood cells. Ito'y pandepensa natin sa mga germs. Madali ring gumaling ang sugat mo kapag may vitamin C ka kasi nagpo-promote ng formation ng new tissue ang vitamin C. At tumutulong dito, ma-improve ang iron absorption, para maiwasan ang pagkakaroon ng anemia. Kasama po ng pag-take mo ng vitamin C, mag-take ka na rin ng Super B complex. Pareho silang water-soluble vitamins. Ito pong vitamin C, Super B complex, very effective yan sa mga kulang sa tulog, very stressful ang buhay, at walang lakas. Kaya inumin mo to 30 minutes before breakfast dahil nga water-soluble. Ibig sabihin, nakukuha mo yung nutrient value nila pag walang laman ng tiyan. Natutunaw, nakukuha mo pag tubig lang ang ininom mo. Walang kasamang solid food. Kaya once a day to 30 minutes bago mag-almusal, mag-take ka, sabayan mo, para sa future problem sa katawan mo, meron ka ng panlaban. Kaya inuulit ko po, ang pag-ugong ng tenga, minsan na-damage na yung ear structure nyo, at dahil nga doon sa ear infection, yung mga tiny hair cell sa loob ng tenga responsible sa pandinig ay na-damage. Kaya it leads to hearing loss.
at minsan merong fluid nag-build up due to ear infection, yung tubig ay nag-build up sa likod ng eardrum at nagkakaroon ng sound wave, nagkikreate ng pag-ugong, parang buzzing station. Pag na-damage yung ear structure mo sa severe cases, pag na-damage na nga yung tiny hair cell sa inner ear na responsible sa ating pangdinig, kaya itong damage na to, nakakabingi. Anumang inflammation or pressure or damage sa tenga ay sanhi ng infection, nasisira yung normal hearing process. Ang resulta po nito ay tinnitus or ringing in the ears. Minsan na-expose ka sa ingay. Halimbawa, yung bahay mo katabi ng paliparan, airport, o kaya yung daanan ng tren. Siyempre, maingay yun, di ba? Minsan, maaring meron kayong music store nakatabi, o kaya yung business nyo, o nagtatrabaho ka sa mga music store. Kaya, expose ka sa ingay. Marami pong mga broadcaster ay nabibingi kasi nga lagi may earphone. Yung palaging naglalagay ng earphone ay nakaka-damage ng tenga. Kaya pagka nagsa-sound ka, music, huwag masyadong malakas. Nakaka-damage ng tenga yan. May mga certain drugs, nagkukos ito ng tinnitus, side effect po. Ang medication na to, nagko-contribute yun sa pag-ugong ng tenga. Halimbawa, yung mataas na dosage ng antibiotic, yan. Talagang pwede kang maano yung umugong ang tenga mo dyan. Diba? Paalala po sa lecithin, kung kayo po ay medyo makakalimutin na para ma-improve yung ating memory, para ang ating attention at learning at concentration ma-improve, mag-take po kayo ng lecithin. At kasama po nito yung ating calcium magnesium para lumakas ang ating buto, para sa normal muscle contraction and relaxation, ma-prevent yung cramps. Ang calcium magnesium, tumutulong din ito sa regulation ng serotonin, ang neurotransmitter para ma-relax ang isip at katawan at madali ka ring makatulog kasi nare-regulate ng calcium magnesium production ng melatonin, yung hormone nagpo-promote ng masarap na tulog. Available po yan sa Patnubay. Merong tulad na sabi ko, mga common medication na may kaugnayan sa pag-ugong ng tenga, bukod po dun sa mga mataas na dosage ng antibiotic, pati yung pain reliever, pwede ring mag-cause ng pag-ugong ng tenga. Yung mga aspirin din, mga ibuprofen, naproxen, ito'y nakaka-trigger ito ng tinnitus, lalo na kung mataas ang dosage. Kaya nga po yung minsan nakaka-damage yung inner ear, it lead to tinnitus, pati yung diuretic. Itong mga medication na to na nagko-contribute sa tinnitus. Merong underlying medical condition like high blood pressure, Meniere's disease, and thyroid problem na nagko-contribute din yan sa pag-ugong ng tenga. Bawa nagkaroon ka ng head o kaya neck injury, trauma sa ulo, trauma sa leeg, pwedeng ma-damage yung auditory system. Kaya yung hearing mo, nagkakaroon ng pag-ugong, at saka yung minsan nahirapan kang matulog dahil dun sa ingay o ugong ng tenga mo. Minsan po pagka nagiging mairata ka dyan, pag nararamdaman mo yan, magpa-check up ka sa doktor kung nararanasan mo yung patuloy na pag-ugong ng tenga, lalo kung severe pa at yung daily life mo apektado at merong kasamang pagkahilo at sakit ng tenga, kung hindi na-improve yan, kailangan ba check up ka na. Kaya kung muugong ang tenga mo, ito yung ilang hakbang na pwede mong gawin. Ibuka mo yung bibig mo. Pag muugong ang tenga mo, ibuka mo yung bibig mo, No, buksan mo ang yung bibig ng malaki, ganon. Ito yung magandang hakbang para makatulong sa pagbabago ng pressure sa loob ng tenga mo. O kaya ngumuya ka, yung chewing gum, ngumuya ka ng chewing gum. Ang pagmuya ng gum o kahit anong bagay, pag ngumunguya ka, tumutulong ito para malis yung pressure at mawala yung ingay. O kaya hinga ka ng malalim.
isara mo yung bibig mo at ilong mo, di ba, hinga ka ng malalim, di ba? Isara mo yung ibibig mo, ilong mo, gano'n. Tapos, dahan-dahan mong itulak yung hangin palabas hanggang pinipigilan ng paglabas, di ba? Maging maingat ka sa hakbang na to para hindi masaktan tenga mo. Uminom ka rin ng tubig mula sa straw. Maaring makatulong din ito sa pag-alis ng ugong ng tenga mo. Maligo ka ng mainit na tubig o yung steam mula sa init ng tubig ay makatulong upang marelax ang daluyan ng hangin sa iyong tenga. At pwede mong pahiran ng crystal oil. Itong crystal oil natin, nakaka-reduce ito ng pain at inflammation. At kung meron kang muscular pain, meron kang arthritis, nag-i-improve din yung sleep quality mo. Nakaka-relieve ng headache, tapos yung hilo, baradong ilong, nakiklear yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Ito yung mga natural remedies na pwede mong gawin. Pwede rin pong itong may calmanting epekto sa sikmura mo, pag bloated ka, nagka-cramps yung tiyan mo para ma-relieve yung pagsusuka mo. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pagka ito ay pinahid mo sa balat mo. Meron naman po tayong activated charcoal. Meron siyang antibacterial properties. Pumapatay din ito ng mga uri ng bakterya sa bituka. Kung kayo po ay kinakabag, bloated ang tiyan mo, nalason ka, nasobrahan ka ng alak, ma-prevent yung hangover, na drug overdose ka, nakaka-reduce din ito ng diarrhea, nakaka-relieve ng gas and bloating, ina-absorb niya yung gas at toxin sa bituka. Kaya nare-reduce yung bad breath mo pag nagtitake ka ng activated charcoal, no? Yan po yung available yan sa Patnubay, sa Kalusugan. Tsaka isa pa, iwasan mo yung magbabad sa malalim na tubig. Kung ikaw ay nagsiswimming, wag ka masyadong sa malalim na tubig. Kasi pwedeng umugang ang tenga mo doon, no? Pwede ka ring mahilo. Kaya pwede kang magpa-check up sa doktor o specialist sa tenga, sa ilong at lalamunan para masuri ang kalagayan mo. Ang mga treatment option po niyan pero wala pong gamot sa tinnitus. Pero may treatment, dapat mong i-manage yung symptoms. Pwede kang gumamit ng hearing aid, no? Pwede kayong yung magkaroon ka ng counseling and sound therapy para makatulong sa brain adjust sa tinnitus. Merong medication din po para maiwasan yung pagkahilo. Paalala po sa ating omega-3, kung mataas ang cholesterol mo, triglycerides, para maiwasan ng heart attack, stroke, ma-reduce yung inflammation, meron siyang anti-inflammatory property, yung omega-3. Nakaka-reduce ito ng mga bara sa ugat, no? At nag-i-improve yung blood flow, naiwasan yung lapot ng dugo. Maganda din ito sa mga pamamaga ng mga buto, kasukasuan, yung mga simptoma na arthritis, kung meron ka inflammatory condition tulad ng rheumatoid arthritis, maganda pong inumin itong omega-3 fatty. Ipaalam niyo po sa akin yung pangalan nyo, yung address nyo, tsaka cellphone number nyo, kung gusto yung magpa-deliver itong ating mga health products na to. Cash on delivery po, i-charge yung shipping fee, dadaling po sa inyo ng rider. Basta i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page o kaya sa YouTube, pwede kayong mag-message doon para sabihin nyo na interesado kayong magpa-deliver ng ating mga health products. Dadako tayo sa ating food partos, Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi po dito, ngunit muling lumakas at sumigla ang nagtitiwala sa Panginoon. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon, lilipad silang tulad ng agila, tatakbo, hindi mapapagod. Ngunit hindi sila manghihina. Yung salitang hope, ito response po, merong assurance na merong kang pag-asa. Tayong mga Kristiyano, ang pag-asa po natin, yung mga God's promises, na panatilihin mo yung mga salita ng Diyos sa puso mo, maiiwasan mo yung takot, yung kalungkutan. Kaya put our hope and faith in God.
Dahil po yung alam po natin, God is faithful and trustworthy. He can save us. Sabi ganon, ang sabi po ng Bible, Psalms 40:31, ang mga taong nagtitiwala sa Diyos, lumalakas, sumisigla, tulad po ng agila. Tatakbo, hindi mapapagod, lalakad, ngunit hindi sila manghihina. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.